Welcome sa Aswang Stories, dito binubuhay natin ang mga kwentong nakakakilabot ng gabi. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento. Tara, simulan na natin ang kwento. The Aswang ng San Roque. Sa liblib na baryo ng San Roque, may isang lumang kwento na paulit-ulit na binubulong tuwing sasapit ang hating gabi. Hindi ito basta alamat lamang, ito ay babala. Dahil sa baryong iyon, may aswang na matagal nang nagtatago sa anyo ng isang ordinaryong tao. Si Lira, isang dalagang tahimik at mailap, ang pinaghihinalaang may itinatagong kasamaan. Mula nang dumating siya sa baryo, sunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop. Una, ang mga manok. Sumunod, kambing. Hanggang sa isang gabi, isang batang lalaki ang biglang nawala. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na may nilalang na umiikot tuwing kabilugan ng buwan. Isang hugis taong may mahahabang kuko, mapupulang mata, at dila na mistulang humahaba na parang ahas. Pero ang lahat ay nagbago noong dumating si Tomas, isang 18 anyos na binatilyong lumaki sa syudad at napilitang tumira pansamantala sa San Roque upang alagaan ang kanyang lola. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong baryo. Para sa kanya, haka-haka lang ang lahat hanggang sa mismong gabing iyon. Iyan di unang gabi. Habang nag-aayos si Tomas ng higaan, may narinig siyang kaluskos sa bubungan. Akala niya pusa lang, pero nang tuminala siya sa bintana, parang may 20 pulang matang nakasilip mula sa dilim. Sa sobrang takot, napaatras siya at nadapa. Nang pagbangon niya, wala na ang anino. Kinabukasan, ikinuwento niya sa kanyang lola ang nakita. Ngunit imbes na matawa, namutla ang matanda. Sabi ko na sa'yo, iha, huwag kang magbubukas ng bintana kapag kabilugan ng buwan, pabulong na wika ng lola. Pero bakit? Huwag ka nang magtanong. Basta sundin mo. Hindi matahimik si Tomas. Kaya nagpasya siyang bantayan ang paligid pagsapit ng gabi. Iyan nasigaw na gabi. Bandang 12:00, may narinig siyang sigaw mula sa likod ng bahay. Sigaw ng babae. Mabilis siyang tumakbo at nakita niya si Lira, nakayuko at may hawak na tila dugo ang basahan. Pero hindi ito basta dugo, mabigat ang pakiramdam. Para bang may presensya ng kasamaan. Lira? Ayos ka lang, tanong ni Tomas. Dahan-dahang tumingala ang dalaga. Pula ang mga mata. Namimilog ang ngiti. At sa sandaling iyon, nakita ni Tomas ang pag-unat ng dila nito, mahaba, mapula, at parang may sariling buhay. Napatakbo siya pabalik sa bahay, halos mabitawan ang hininga niya sa takot. Sinubukan niyang isara ang pinto, pero bago pa ito tuluyang sumara, may malakas na kalmot na tumama dito. 3 malalalim na marka. Iyan ay katotohanan ng aswang. Kinabukasan, dumating ang mga matatanda ng baryo. May dalang bawang, asin, at langis na pinaghalong tawa-tawa at nyog, isang lumang pangontra na mana pa raw sa mga ninuno. Ikinuwento ni Tomas ang nangyari at doon na siya sinabihan. Si Lira hindi siya basta tao. Anak siya ng isang aswang na tinapon dito noong bata pa. At ngayong ganap na siyang nagdadalaga lumalabas na ang dugo ng lahi niya. Hindi makapaniwala si Tomas. Pero totoo ang nakita niya. Iyan huling kabilugan. Dumating ang gabing kinatatakutan. Kabilugan muli ang buwan. Lalong dumarami ang kaluskos at mga aninong nakikita sa paligid ng bahay. Tila sinusubukan siyang lituhin ng kadiliman. Naglagay siya ng asin sa bawat bintana at bawang sa bawat sulok. Hawak niya ang isang lumang itak na iniabot ng lola niya, ang itak daw na ginamit ng namayapang lolo niya noong ipinagtanggol nila ang baryo mula sa isa pang aswang, dekada na ang nakalipas. Eksaktong hating gabi, may malakas na lagaslas sa bubungan. Sunod ay tunog ng kuko na kumakaskas sa kahoy. Nang sumilip siya sa siwang ng bintana, nakita niya ang nakabaligtad na katawan ni Lira, nakabitin sa bubong. Ang ulo nito ay nakangisi, at ang leeg ay tila lumalawak habang humahaba ang dila na parang sibat. Tomas, sabi nito sa tinig na hindi na pangtao. Halika ai. Sinubukan niyang umatras pero biglang bumagsak ang bubong. Pumasok si Lira, ngayon ay ganap ng anyong aswang. Mahahabang kuko, balat na kulay abo, at mata na nagliliyab. Tinapon ni Tomas ang asin, at nang tamaan ang mukha nito, napasigaw ang aswang. Umusok ang balat. Pero hindi ito umatras, lalo pa itong naging mabangis. Iyan ay laban. Tinakbo ni Tomas ang sala, ngunit sinalubong siya ng aswang na nakalundag mula sa kisam. Muntik na siyang makalmot pero nasalag niya gamit ang itak. Isang malakas na hampas.
Isang sigaw. Isang iglap. Tumama ang itak sa balikat ng aswang. Napaatras si Lyra pero hindi pa rin sumuko. Dahan-dahan siyang lumapit, tila naglalaro, parang sinasadyang takutin muna si Tomas bago ang huling pag-atake. Hindi mo ako matatalo, bulong niya. Pero biglang may kumalampag sa labas. Ang mga matatanda ng baryo may dalang sulo, ang hit ng bawang, at bote ng langis na may apoy. Napasigaw ang aswang at sinubukang tumakas, ngunit hinarangan siya ni Tomas. Sa huling pagkakataon, tinaas ni Tomas ang itak at buong lakas itong ibinagsak. Isang malakas na halakhak ang umalingaw hanggang sa humina at tuluyang nawala. Bumagsak ang katawan ng aswang. Unti-unting nagbalik sa anyo ng tao si Lyra, pero wala ng buhay. Pagkatapos ng lahat, kinabukasan, tahimik ang baryo. Pero may bakas pa rin ang takot sa lahat. Si Tomas, bagamat nanginginig pa, ay naging bagong bantay ng San Roque. Alam niyang hindi doon nagtatapos ang lahat. Dahil ang sabi ng mga matatanda, kapag may isang aswang na pumatay, siguradong may isa pang maghihiganti. At sa malayong kakahuyan, may dalawang matang pulang-pula na nakamasid naghihintay ng tamang oras para lumitaw muli.